Basahin ko lang na mabilis yung pinag-aralan namin last Monday. How to pray when you're an atheist. Alam naman natin na ibig sabihin ng atheist, yung mga taong hindi naniniwalang mayroong Diyos. Ayon sa kanya, sa isang atheist, kasi nagkaroon sila ng dilema. Karamihan sa kanila lumaking mga Christian, let's say, or lumaki sa isang religious family. Ngayon, for some reason, nung author nung article na nabasa ko sa Huffington Post or what, sa isang newspaper website, kung muna kasanayan daw nila yung nagpe-pray pag may problema. Kumbaga yung mga atheists nagkaroon ng dilema, paano kayang makapag-pray without being a religious person? Kasi nga, atheist sila, hindi sila naniniwala sa Diyos, and yet they want to pray. So sabi ng atheist, kung gusto raw ninyong mag-pray bilang an atheist, someone na hindi naniniwala sa Diyos, number one, find a good listener. Kasi ang tao raw kasi normal na kapag may problema, gustong merong someone na kinakausap eh. Hindi ba kadalasan niya yung mga kaibigan? Minsan kung wala kang ka-close na kapatid, lalabas ka eh. Di ba? Meron kang kaibigan or someone outside na sa tingin mo nakakaintindi sa'yo. So sabi niya, if you want to pray bilang atheist, maghanap ka muna ng isang good listener. Pangalawa, kung gusto mo lang mag-pray bilang isang atheist, maging totoo ka lang. Kumbaga pag meron kang sinabi, kung ano talaga nararamdaman mo, sabihin mo. Be real. Kumbaga, may mga bagay ka pa bang itatago kung ang kausap mo sarili mo. Kumbaga maging totoo ka lang. At kung meron kang someone na kinakausap, someone na ika nga, sabi doon sa number 1, mapagkakatiwalaan or a good listener, someone na kakapag-keep ng secret, let's say, sabihin mo na yung totoo. Kumbaga, ilabas mo lang yung gusto mong sabihin. At yung nga, pumapasok to yung number 3. Kung atheist ka at gusto mong mag-pray, magkaroon ng prayer, let go. Sige lang, sabihin mo lang na sabihin ang gusto mong sabihin. Yung iba, bukod daw sa meron kasi tinatawag na good listener na mahagilap, kaibigan or someone, maybe a psychologist or what, iba naman pumapasok sa isang closet, prayer closet. Papasok siya doon, medyo soundproof ng konti, isisigaw niya lahat ng nararamdaman niya. Isang way daw yon ng pagpe-pray, no, para sa isang atheist, letting go. At panghuli, in order daw na makapag-pray na maayos ang isang atheist, you must listen to your heart. Kasi bilang atheist, hindi mo sila naniniwala siyempre sa Holy Spirit, di ba? Since para sa kanila walang Diyos, anong voice ngayon na mapapakinggan nila kapag nag-pray sila? Of course, wala. Anyway, ang paniniwala nila, yun namang naririnig ng mga Christian kapag nagpe-pray sila, yun naman naririnig nilang voice afterwards, hindi naman boses ng Diyos yun eh. Kasi nga wala namang Diyos eh. Kanino raw yun? Conscience. Yung sariling puso raw nilang nagsasalita, and so on and so forth. Kaya ika ng taong ito, if you're an atheist and you want to pray, panghuli, listen to your heart. And of course, napag-aralan natin last time, these people don't really know the meaning of prayer. They're using the word prayer, not even knowing the meaning of the word. Ano ba ibig sabihin talaga ng prayer again? Highest form siya. Ha? Highest form. Pag sinabi ng highest form siya ng communication. Highest form of communication. Ano pa? Ang meaning ng prayer? Petition, supplication, request, di ba? Ngayon itong mga taong to, akala nila when you pray, you're just talking. Pero sabi nga natin sa example natin last time, yes, prayer is communicating with God, talking to God, right? To make it simple, prayer is talking to God. Pero bakit kaya ganun? Pag gusto ko makipag-usap kay Kuya Kit, Kuya Kit, gusto ko sanang mag-pray sa'yo eh. No? Oh, may problema ka ba? Mag-pray ka kay boss. Imbes na sabihin mong makipag-usap ka kay boss, mag-pray ka kay boss. Anyway, ang meaning naman ng prayer, okay. Pero doon natin makikita, yung prayer, even though ang ibig niya sabihin, simply, makipag-usap ka, communicate, hindi natin ginagamit sa kapwa natin tao. Ginagamit natin yung sa Diyos lang. Kapag merong divine being, especially God, ang pinag-uusapan, nakakausapin mo, we use the term or the word prayer.
Hindi siya ginagamit sa kapwa-tao. Sa Diyos lang ginagamit yung term na yun, yung salitang yun. Even though ang meaning niya pareho lang. Ngayon, itong mga taong to, kung bakit natin medyo nagde-delve tayo doon, they're using the word prayer sa mga bagay na supposedly, talking lang naman ang pinag-uusapan. Simply because they do not believe God. And if they do not believe God, of course, they will not believe the word of God. At ano man yung mga bagay na patungkol sa Diyos, gagamitin nila sa mali or napakababaw, mababa na kapamaraanan. So in short, yun yung pinag-usapan natin last time. At sabi nga natin, ano ba yung basis of prayer? Tayong mga Kristiyano, why we pray? Hindi katulad ng prayer ng mga atheist. Una, ang basis ng ating prayer, because meron tayong confidence. Our belief and confidence in prayer rests upon God. So if you do not believe in God, don't say you're praying. Just as simple as that. Our confidence lies in the kind of God to whom we pray. We pray to God because una, meron tayong confidence sa Kanya that God is omniscient. Alam niya kasi lahat naman eh. Masarap makipag-usap sa Diyos kasi alam niya lahat. Siya mismo nagsabi noon, si Jesus Christ, na bago pa man daw natin buksan yung ating mga labi to pray, alam na ng Ama, di ba, ang laman ng ating puso. Bago pa natin bigkasin yung prayer, alam na naman ng Lord kasi nga omniscient siya. Di lamang yun, God is omnipresent or anywhere nandoon siya. So hindi mo na kinakailangang pumunta sa isang lugar para mas malakas yung sagap ng prayer. Hindi natin kinakailangan ng closet or what. Anywhere that we are, at least man lang, kahit anywhere, just make it a point, appropriate naman yung lugar. Appropriate naman. Kasi mamaya, wala namang masama habang nagsisipilyo tayo, nagpa-pray. Pero kung lagi na lang tayo nagpa-pray habang nagsisipilyo, come on. Di ba? I mean, may appropriate din na lugar syempre. Maring dumating ang time, talagang as in talaga, yun na lang, nagmamadali ka or what. Pero hindi as in, tuwing magpresipilyo, saka ka lang magpa-pray. Yes, naroon lagi ang Diyos anywhere. Omniscient naman siya, pero appropriately, gawin din naman natin yung tinatawag na prayer. And of course, bakit tayo merong confidence sa Panginoon? Why we pray to Him? Because God is loving, merciful, and gracious. Sabi nga dun sa Bible, huwag daw tayong manghinawa or magdalawang isip na lumapit kay Jesus Christ, our high priest, kasi hindi niya tayo kailanman itutulak palayo. Kasi meron siyang total sympathy sa atin. Lahat ng mga pinagdaanan natin, pinagdaanan na niya at higit pa syempre, we know that. To the point, Jesus Christ died and He came back. Sa tindi ng hirap na dinanas sa Jesus Christ, namatay siya. Pero hindi doon natapos ang lahat, nabuhay muli ang Panginoon. Hindi mangyayari sa atin yon. Kapag tayo sa sobrang hirap ng dinanas nating buhay dito at namatay tayo because of that, no coming back of course. Pero si Jesus Christ, hindi natin pwedeng sabihin natin, nagawa ko na lahat Lord lang mga pinagdaanan ninyo. Because then you have to resurrect. Sa problema mo, namatay ka, then after 3 days, mabuhay ka rin. So si Jesus Christ, higit pa. He can sympathize with us, not just because lahat ng pinagdaanan niya, but because higher pa yung pinagdaanan ng ating Panginoon than us. No? Lahat ng taong nabuhay sa mundong ito. At panghuli, why we pray to the Lord? Because God is faithful. We know na kapag nag-pray tayo sa Panginoon, He is faithful and just to answer our prayers. Regardless kung anong klaseng sagot ang ibibigay niya, ang mahalaga merong sagot. So yun po yung pinag-aralan last time. Iba naman yung pag-usapan natin ngayon. Kung meron kayong question, suggestion, or karagdagan, ipasok lamang natin. Sabi natin kanina, ang meaning ng prayer is simply communicating with God, pakikipag-usap sa Diyos. Pero tinignan ko sa dictionary yung meaning ng communion, ng communication. Di ba? Ang ibig sabihin ng communion, which is magkaisang pamilya sila ng word na communicate. Ang sabi, communion, ibig sabihin, affinity, fellowship, kinship, friendship, fellow feeling, togetherness, closeness, harmony, understanding, merong rapport, merong connection, merong communication, merong empathy, merong accord, merong unity. That is prayer. Yun ang dapat meron sa prayer. So yes, prayer is communicating with God. But that's just one reason. That's just one
nung maraming ingredients ng prayer. Not just talking with God. Prayer is not just talking with God. Yes, prayer is talking to God. But it's more than that. Kasi di ba ang prayer, nagpe-pray ka, sabi nga natin kanina, kaya ka nagpe-pray sa Diyos, meron kang belief sa Kanya eh. Naniniwala ka sa Kanya eh. May pagtitiwala ka sa Kanya eh. At hindi mo basta-basta gagawin sa kapwa mo tao yun. Because we know the failure na meron ng tao. Na minsan may mga bagay kang sasabihin sa isang tao, for some reason nasasabi sa iba. O hindi man yun, kahit ka-close friend natin, meron tayong pwedeng sabihin sa Diyos, meron tayong siya sasabihin sa Panginoon na naiintindihan niya, pero maging sa ating close friend, or maging sa ating magulang, hindi niya naiintindihan. Hindi niya naiintindihan. There are things na nasasabi natin sa Diyos na naiintindihan niya, pero for some reason, even yung pinaka-close asawa mo mismo, hindi niya naiintindihan. Yun ang kaibahan. Kasi I mean, especially sa mga may asawa, kahit sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, I believe nararanasan niya yan. Hindi lahat ng sinasabi ng asawa natin, we understand. Hindi lahat ng sinasabi ng mga asawa natin, mga close friends natin, nag-gets nila yung reason kung bakit mo nasasabi yun. Of course, alam natin yun yung failure ng humanity because of sin. Minsan simple lang, di ba, nagre-request ka lang, napabuntong hininga ka nga lang kasi meron ka pinagdaanang mabigat maghapon. Di ba, minsan nga, kung sino pinaka-close sa'yo, yan ka na naman, puro ka buntong hininga. Natigil mo nga yan. Samantalang yun, in your heart, I need this. Diba, gusto mo lang i-open yung nararamdaman mo. Hindi lamang yun, kapag in-open mo na may nararamdaman mo, ayun nga ang tendency, ma-misunderstood ka. Diba, minsan, kaya ka lang naman nagkukwento, nag-open ng usapan, just for the person to listen, and try to understand what you're saying. Pero nangyayari minsan, naghihinga ka lang naman, hindi ka naman nagre-reklamo, inilalabas mo lang yung nararamdaman mo, yung nararamdaman mo maghapon. For some reason, doon sa nakikinig, napaka-negative ng dating, napaka-babaw naman ng faith mo. Minsan, yung pa maririnig natin. Pero it's not really about being lack of faith. Sinasabi mo lang naman, di ba, inilalaman yung puso't isipan. Yung nga lang, kung tao kasi kausap natin, malaking tendency is either hindi tayo maintindihan, di ba? Or hindi magkaroon ng tinatawag na enough privacy na kinakailangan mo. But with God, of course, we know everything is private with the Lord and He understands. He understands. Naalala ko po, sa pinag-aralan namin patungkol sa atheist, sa ikanong author, ang kagandaan daw ng atheist, kasi alam nilang Panginoon, di ba, ang Panginoon, pag meron ka na sinabing mali, meron ka nagawang mali, syempre itatama ka ng Lord. Parang sa magulang, nagsabi ka ng bad word, ano gagawin ng magulang? Sasawayin ka, di ba? Ngayon, itong mga magagaling na ito kasi, yung mga atheists, isa sa reason kung bakit ayaw na maniwala sa Diyos, ayaw nila na may sumasaway sa kanila. Gusto nila, anything goes. Kasi sa prayer kasi, kailangan ka magsisi, pakinggan mo yung pananawa, yung mga paalala ng Diyos. Ayaw nila nun eh. Ayaw nila yon. Kaya ang gusto nila, itong mga taong ito, kapag nag-pray ako, pipili ako ng tao na kapag ako nakipag-usap sa kanya, walang sasabihin, makikinig lang. Nasaan ang communication doon, siyempre? For me, that is just really merely talking. Kasi kung ganun, makipag-usap ka na nga lang sa rebulto. Ang rebulto talaga hindi imik kahit konti. Maybe that's why, one of the reason kung bakit maraming tao pumupili ng mga Diyos na yari sa mga bagay na walang buhay. Ayaw nila ng saway. Ayaw nila ng paalala. But us, we need a God who is alive. Na kapag nag-pray tayo, kung meron tayong maling motibo, meron tayong maling sinasabi, there and then, pwede tayong i-rebuke. So, ulitin ko po. Yes, prayer is talking to God. But it's more than that. Prayer is affinity, fellowship, kinship, friendship, fellow feeling, togetherness, closeness, harmony, understanding, rapport, connection, communication, empathy, accord, and unity. Is there anything na gusto niyo idagdag? Kaya hindi na pagtatako di ba? Yung isa sa mga step ng mga grupo ng mga atheists na pinakatawag sa free thinkers, di ba? So they want to free down. Sa anything na gusto mo
doon sa lahat ng mga kanyang iniisip. At yung isang malaking failure ng humanity. Ah, Okay, anything else? Yung prayer kasi, kumbaga, kaya nga hayos po yung sabi. Kumbaga yung nilalatan ng panalangin, hindi mangyayari kung walang relasyon. Mahalaga yung relasyon. Hindi ka niya maunawaan kung wala kayong relasyon. Halimbawa, sa boyfriend, girlfriend, ano man yung ikinikwento mo, kung wala kayong relasyon, yung may relasyon niya, isa yan, ito nga hindi ko maunawaan eh. How much more? Oo nga naman. Kasi I know, minsan nangyayari sa atin na naghihinga ka lang ng nararamdaman mo and for some reason, nadagdag pa yung sinabi niya sa ikinabibigit ng nararamdaman mo. Kaya sasabihin mo nga, buti pa, hindi ko lang sinabi. Ba't ko sinabi-sabi pa or what? Nakakalungkot yung ganun. To be honest, nakakalungkot yung ganun. Kaya mo nga sinabi kasi you need someone na makatuwang mo dun sa dinadala mo and yet, naging pabigat pa siya lalo. Nakadagdag sa yung dalahin. It's so sad. It's so sad. Part of our failure bilang mga sinful beings. That's why po sa prayer, it must be alive. Doon ginagamit ngayon yung emotion when we're praying in a right way. We pray not really emotionally, but using our emotion to express yung talaga nararamdaman natin sa Lord. Kaya nga, ayaw ng Panginoon sa chapter 6 ng Matthew, ayaw niya ng paulit-ulit na prayer eh. Yun yung klase kasi ng mga prayer, bibig lang talaga ang meron. Walang puso doon. Only the mouth. Parang yung nobena, with due respect, no? Parang yung nobena, babasahin mo lang naman ng paulit-ulit yun eh. Na habang nagno-nobena ka nga, inulit-ulit mo yung prayers na yon, ang iniisip mo actually yung sinaing, baka sunog na or what. Pwede kang magnobena, ang iniisip mo yung sinaing. Pwede kang magnobena, iniisip mo yung ulam, baka nasusunog. Kasi bibig lang eh. Inuulit-ulit mo lang naman eh. Ang tunay na gusto ng Panginoon na pakikipag-usap sa Kanya with the heart. Talagang kayong dalawa. Kaya ganun si Jesus Christ kapag nag-pray. Kaya nga siya lumalayo, di ba? Pinapakita niya, and there is emotion kapag nag-uusap sila ng Ama. That He is really talking to a living person. To a living person. Parang sa atin, di ba? Di ba napaka-awkward makipag-usap kapag yung kausap mo parang bato? Naglalahad ka ng emosyon mo. Nahiram na ako talaga. Tapos siya naman, wala lang. Gusto niya ba ng ganun kausap? o yung napakahaba ng message. Okay. Ayan, yung paisa, di ba? Ang haba, oh. Pinagtuunan mo ng utak talaga, ginamit mo yung pinag-aralan mo para makompose mo na maayos yung isang yung message sa kanya. Tapos sumagot siya, K lang. No? Sino may gusto ng ganun? At least man lang, ibuo mo O-K-A-Y. Yung buong okay talaga. Kasi may mga ganun kasi. Pero ang Lord, yung kagandahan. Kasi nga pinag-usapan natin connection eh. Connection. When you say connection, talagang nagniig kayong dalawang, nagtagpo ang puso't isip ninyo. Yun ang connection na tinatawag. Yun ang tunay na prayer. Yung example ng Jesus Christ na paulit-ulit, bubbling nga ano eh, ang tawag nun, nagbabubble ka lang eh, ng mga sinasabi mo. Words na wala namang laman, kumbaga, ayaw ng Lord, there's no connection on that. Prayer, mayroong tinatawag na connection. You really feel what God is saying, no, sa ginagawa natin pananalangin. If we are praying, mga kapatid, tapos it seems sa void ka lang nakikipag-usap, then something's really wrong. Yung mga after mo mag-pray, maraming salamat Lord. Amen. Tapos, ang feeling mo naman, madilim lang naman yung pinag-pray mo. Nung pumikit ka kasi, madilim lang naman eh. Tapos merong empty space. Para bang nagsalita ka lang sa balon, at yung salita mo, pumasok sa balon, and that's it. No, merong person. Meron kang person na kausap, buhay. No? At nagkaroon kayo ngayon ng tinatawag na connection. Pero ang tanong ngayon, paano natin malalaman kung nagkaroon tayo ng connection with the Lord kapag tayo nagpa-pray? Kasi we must know that, we must realize that. Kumbaga, hindi lang natin ginawa, ngayon, nag-pray na ako, ikaw naman. Di ba kadalasan ganun, ako na nag-pray nung sa pagkain nung nakaraan na, ikaw naman. Yung bang parang nagawa mo lang yung obligasyon mo, masabi lang na nag-pray ka na. Kasi minsan napakababaw natin ka mag-pray o yung treatment natin sa prayer eh.
Di ka, kapapray ko nga lang kanina eh. Medyo binilisan ko nga ng konti kasi medyo, paano natin malalaman na nang mag-pray tayo, nagkaroon talaga ng connection? Kasi mahalaga yun eh. Para kang dumampot ng dinampot mo yung mobile mo at meron kang kausap. Yung kausap mo sumagot talaga. Ay, ganun po ba? Ay, sige po, walang problema. Na-gets ko po yung message ninyo. Hindi naman yung tipong damputin mo, nandiyan ka ba, Brad? Andito ako. Tapos nag-usap talaga, ang dami mo sinabi. Tapos ni wala man lang parang walang connection na nangyari. Naintindihan ba sinabi ko, kuya? Sige, okay lang. Asa ng connection? Ayaw natin ng gano'n, I believe. So, sa Panginoon, paano natin malalaman that when we really prayed, nagkaroon ng connection between us and our Lord? Para hindi nasayang yung prayer o yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Hindi ko yan, masasabi ko na may kakaroon ng connection. Yung panalangin ko is yung, for example, pag nag-pray ka, tapos nilabas mo yung mga kabigatan mo, yung mga kalungkutan na meron ka, yung mga hinaing mo. Then later on, after ka nag-pray, nakaramdam ka ng comfort. Nagkaroon ka ng peace of mind. Ito, masasabi ko yun. Okay. Na talaga naging effective yung ko. At intimate ka. Kasi yun ang risk minsan sa ating mga Kristiyano which is I personally na-experience ko rin. Na yung bang minsan kung kailan ka napagod talaga o inaantok, doon ka mananalangin. Walang dun walang personal na talaga intimacy between you and the Lord. Meron ka lang sinasabi, pero yung sinasabi parang void naman yung isip mo. So, wala talagang nagiging connection nangyayari. Ang hirap mo makapagkwentuhan kapag antok na antok ka eh. Kung hindi man ikaw yung nagkukwento, si Mrs. na nasa bahay, nang umuwi ka na, nagkukwento siya, ito nangyari sa maghapon ko nga pala, mali ko naman. Kaya yung prayer talaga, pinaglalaanan, kailangan talang paglaanan ng panahon, oras, tamang oras. Hindi yung parang na lang siya, kung yung parang natitirang kakarampot na minuto sa lakas mo bilang tao, yun ibibigay Yun yung 4% na battery mo, kulay pula. Kung naglo-low bat na, doon mo maisip manalangin, di ba? Okay, so nalalaman mo meron connection kapag nagkaroon na. Kung nailabas ko yung mga kalungkutan, kabigatan na meron. Then later on, after ko mag-pray, nakaramdam ako ng peace of mind, ng comfort. Okay. Nakatulog ako ng mahimbing. Ayun. So paano pa po malalaman natin nagkaroon tayong connection with the Lord when we prayed? Pag ano po yan, kaya lagi na narinig may kaya lagi. Sa emotional. Paano yun? Siyempre, kung minsan iiyak. Okay. Kasi kung minsan, ginagamit yung emosyon kung minsan. Pero kung emosyon yun, nawin mo na naging sa harapan. Because of that, Oo nga. I think assurance will be able. Amen. Kapag when we pray, we are concerned dun sa bagay na pinapanalangin natin. Yung prayer na, kasi pagka minsan, pray ka na lang kasi routine na. Kada umaga, kada alas 7, nagising ko. Walang concern ba? Yung naging routine mo na lang everyday or kaya hobby na lang. Kahit naman, mag-pray ka para lang, kumbaga yung pinag-pray mo araw-araw, walang concern sa loob. Parang, Oo nga naman. walang connection yun. Pero kung may concern ka on what you're praying and what will happen next, or yung hope mo nandun, there is connection. Oo nga naman. Kumbaga spontaneous. Diba? Napaka-spontaneous, napaka-natural, diba? Ano pa? Paano natin nalaman na after natin mag-pray, nagkaroon talaga tayo ng connection with the Lord? Ako, siguro kailangan sa first pa lang na kung meron ka ng connection. Paano yun? That's why we start with our Father, I think. Okay. Kasi doon pa lang dapat may connection ka na. Diba? Kung meron kang kausap sa ibang linya, tinatanong mo muna kung sino ba yung nasa? Hello? Sino ba ito? Abdul Latif? Ang tagal-tagal nila nag-uusap, tapos hindi mo pala kilala na. Si Abdullah pala yan, ano? After naman, sino mo kausap? After na mahaba, magandang usapan nyo. Bago ka teka, sino pala to? Nagtawanan na kayo.
Isa pa ako sa'yo ko yun. Oo. Katatapos mo yung kailangan mo lang yung ano, in Jesus name. Ayun, Okay, in Jesus' name. Kasi kailangan ng ano muna, di ba? Sa umpisa pa lang meron ng connection. Okay? I mean, tama yon. Siyempre, before we pray, Lord, Father, of course, ginagawa natin yan, di ba? Ngayon, yung ang tama rin naman yung sagutin nyo, pero ang point natin, yung ikaw mismo, what is the assurance within yourself na mag-pray tayo sa ngalan ng Ama, iba, naramdaman talaga natin in our heart, merong nagkaroon ng ganong klase ng connection. Di ba meron tayong spirit? Okay. Na nakipag-link sa Holy Spirit. Yun yung nararamdaman natin na. So, paano yun? Yung feeling na yung spirit natin, Meron yung feeling na. in feeling? So, paano yung yung feeling? Tumatayo lang. Yung bang Pati meron buhok kang nakatayo na peace of mind kapag ano, Ah. bunalas. Peace of mind. Okay. Assurance. Okay. Yung ano ko yan, iba, sa favorite tayo, hindi tayo ng wisdom, Hmm. makadaan tayo sa mga desisyon na kailangan ng gabay ng Panginoon. Na yung pagkatapos ng mag-pray, parang ang linaw-linaw ng naibigay ng Lord na wisdom. Ano yung dapat? May kaliwanagan naman, kumbaga. Kahit naguguluhan ka dati, ano yung dapat mong gawin, Lord. After mong Okay. manalangin, parang ang linaw-linaw ng iyong pag-iisip na ito yung dapat. Okay. Kasi nga di ba Isang sign. meron mga pag-aaralan tayo na nag-pray, ibinigay lahat ng emotion, lahat ng mga nangyayari sa buhay, mga Hmm. kabigatan sa buhay. But then after, di ba parang yung mukha ko, Okay. Nakasayad pa rin yung baba sa lupa. Parang, Kumbaga, kinuha ulit. Di ba? nananalangin, hmm. punong-puno ng pag-aalala, pagkatapos mag-pray, nandun pa rin. Nandun pa rin yung worry. Okay. So, paano pa? Kuya Bernard. Ako dudugtong ko lang yung sinabi ni Kuya Jose. Okay. Because we have a perfect relationship. Kung sabi ng John 1:3, we are the children of God. So, doon pa lang, dapat ay alam mo na kaagad. No? At ang ano ko sa rito, hindi ako babase mismo doon sa emotion. Okay. Sapagkat babase ako sa relationship ko. Okay. Ang example nito, yung relationship ng mag-ama o kaya yung anak mo. Mm. Yung anak mo, yung anak mo na manghihingi, hindi na kilakala siya maglupasay, mag-iiyak. Alam niya, nasa magitan ng kanyang relationship sa tatay niya, pag bumili siya, automatic ka may connection na kaagad. Mm. So, relationship ang siya pinakano doon. Because, Okay. sabi na ni Kuya Jose, tatay natin siya, anytime na pa nag-pray ako, at lagi ko sinasabi ito yung aking laging na ano eh. Pag nag-pray ako, ay bibigay ko lang lahat sa Lord dyan. Mm. Now, it's up to you, Lord, kung sasagutin mo hindi. Mm. Ginawa ko yung part ko, now, it is now your part. Yun ang natin. Okay. Okay, yan yung relationship naman. Kumbaga, meron kang boldness ngayon. Di ba? You have the courage to talk to the person. Oo. Because you're privileged, you know. No? You know that. Ano pa? Oo nga. Sige, Kuya Jomar. Yung ano, sa relationship na talaga. Sa akin na sa personally, pag nag-pray ako, after, yung comfort din agad mararamdaman ko. Yung pang alam mo kasi na sa mga nakarang, it's also good to remember yung mga past prayers mo. I-base mo dun eh. May mga kasagutan. Dun yung yun yung yung provision ni Lord. Makikita mo yung provision ni Lord sa mga past prayers mo, may sagot. And then, if you pray again, after you pray, you trust God na masasagot mo. Even though sabihin niyang no, there's still an answer. Pero it's better than what you're expecting. Okay. Okay. Amen. Ate Edith? Anyone else? Okay. Ano naalala ko tuloy, siguro lahat ng babae gano'n naman or sino man na naiiwan sa bahay. Naalala ko nung nagtatrabaho ko sa Pilipinas nun, ang gusto ni Joy pag-uwi ko sa bahay, siyempre pagkapahinga, pagkakain, pagkaayos ng katawan, pag nagpapahinga na kayo, kwento mo naman nangyari sa'yo maghapon. Di ba? Yung mga lalaki pa naman, ayun, nagtrabaho maghapon. Kumain, nagtrabaho, naguto, nagalit na naman si boss. Ayan, ito mo umuwi. Ayaw nila ng ganun. Hindi pwedeng ganyan. Oo, hindi pwedeng ganun. Dapat talaga detalyado. Pag nagkwento ka ng ganun, asan ang kwento doon? Oo nga naman. No? Ang gusto lang kasi detalyado talaga eh.
Hindi lamang basta detalyado para makakita lang, makascoop lang sila nangyari sa'yo maghapon. Gusto nila kasi may nararamdaman nila yung kwento mo. Yung excitement habang nangyayari kasi yung kinukwento mo, dapat nandun din siya eh. Ay, grabe, muntik na ako maiwan ng jeep talaga eh. I mean, you know, kapag nagkwento ka, hindi ka lang nagsalita. Dapat talaga, maramdaman niya through your storytelling, yung talagang nangyari, yung, di ba, emphasize mo yung talagang ano, di ba? Naalala ko yun eh. Kapag nagkwento ako ng konti lang, parang sinamarize mo lang into one sentence yung buong maghapon. Ako, ano na yun? Usog ka nga doon. Di ba? Yung ano pa yung sa situation na gano'n, yung hinahanap nila yung time. Okay, yan, of course. Yung time. Yung Oo nga bonding. naman. Oh. Aside from dun sa detalyado, gusto nilang pahabain yung time na Yeah. magkaroon kayo ng Kahit yung conversation. nakakataon, ano ngayon nangyari na sa buhay natin. Kasi nga, maghapon kang wala eh. Nandun ka na lang, nasa kama ka na lang. I mean, you know. Oo nga naman. At maganda yung narinig kong salita kanina na pag-usapan din namin. Sabi ko kanina sa mga kapatid, alam mo, itong panahon na ito, isang word ang talagang lagi ko naririnig, banding. Pupunta sa labas, kakain, banding time. Lagi ko nakikita yung word na banding. Nung araw naman, wala naman, Mighty Band lang nung araw eh. James Bond. Pero ngayon, laging banding eh. No, banding kapag may time, ganyan. Kasi, yun din kasi ang gusto ng Lord. Kaya nga communion, yung tinatawag na connection, kasi gusto rin ng Panginoon yung band naman tinatawag. Magkaroon ng banding. Kung gaano kahalaga sa mga babae, na gaano man naging kabisi ang lalaki kapagod sa maghapon, magkaroon ng banding na ganun, gagawa sila ng paraan para ikaw naman lalaki, mag-effort naman tayo, di ba? Yung banding kasi mahalaga yon. Oo nga naman. No? Vice versa siguro, may mga lalaki rin naman ganun, oh, magkwento kang babae ka, di ba? Or what? You know, kasi nga yung banding. Yung banding. Naalala ko na pag umuwi ako sa Pilipinas, hanggang umagang kwentuhan yun. No? Kasi magka-catch up kayo ng mga nawalang mga kwentuhan ng gabi eh. Talagang umaga yun, hanggang umaga, kwentuhan lang. Diba? Kasi banding kasi, merong band. Doon ngayon pumapasok yung nagkaroon ng connection kasi, yun ang mahalaga. Yung magiging healthy kasi. Yeah. Yung relationship. Oo nga. Kung wala yan, pagka higa, Isulat. Pauwi ka, isulat mo na lang lahat ng nangyari. Pagkadating mo sa bahay, pag tinanong ka na, bigyan mo, usahin mo na lang. Ilalagay niya sa sinigang yun. Wala kang kakainin simula bukas. Hindi, ihalo niya sa sinigang, kainin mo yung papel na yan. Sinabi na pansin din ang kalat. Kaya nga kayo na kaya, Okay. yung isang meaning kasi ng fellowship is to complete. Kapag sinabi mong complete, fellowship. Sabihin, kaya ka nagpipray, ito ba fellowship sa atin? Yeah. Magkasama kayong dalawa lagi. Amen. So, bagamat sa pagsasama ninyo, ano talaga yung supplication, nandiyan lahat yan. Amen. But the main fact na kaya ka nagpipray is to bond. Magkaroon kayo ng bonding ng ating Amen. Panginoon. Ma-enjoy niyo yung presence Amen. ng bawat isa. Amen. Talagang worthwhile. When we pray, make it a point, it is really worthwhile between you and the Lord. Sabi nga ng kapatid ko, hindi ka lang sinabi mo lang lahat yung acts of prayer, kundi bonding, fellowship, make it worthwhile. Hindi natawag na prayer. No, yun naman. Kasi yun ang, that counts most, yung worthwhile. Kasi hindi naman, lagi ka nagkukwentuhan, wala namang nangyaring bonding, fellowship, saka connection, is not really worthwhile. Iba talaga yung nagkaroon kayo ng nagtiyak, let's say, gamitin yung word, nagtiyak yung inyong mga puso, isipan na tinatawag. Is there anything else? Mga kababaihan? Okay. Okay, so malinaw na yan ha. Prayer, yes, it's talking with God, but it's more than that. It's communion. It's those things na binanggit natin kanina. Ngayon, bakit to kaya ang isang Kristiyano? May tanong. Ano ba yung magandang term? Hindi nakokonsensya eh. Okay, sige. Tayo ba nakakaramdam ng conviction? Nako-convict ba tayo kapag hindi tayo nagpe-pray? O hindi tayo nakapag-pray? Ikaw, sister. Bang hindi ka nakapag-pray? O bakit hindi ka hindi ako kapag-pray or what? Siyempre, okay naman yun. Kaya lang ang point doon, merong something in you na hindi mapakali. Kasi hindi ka nakapag-pray. Nakakaramdam ba tayo ng ganun? Len, ikaw? Yung pagsubo pa lang. Kahit na nakasubo ka na ang tuloy lang. Ganun na talagang... Meron nga yung pagdumigay lang eh. Grabe.
Grabe, ano? Yung huling sumulong, lulunukin mo. Hindi pala ako nakapag-pray. Okay. Kaya ako tinanong yun kasi maganda akong ganun. Dapat talaga merong something na nagko-convict sa atin to pray. You know why? Kasi marami na tayong example of what is prayer, backbone, and so on and so forth. Ang prayer daw kasi para din siyang atmosphere. Scientifically, mahirap pumigil sa paghinga. Kapag pinigil mong huminga ka, ano mangyayari sa atin pag pinigil mong huminga? What will happen do sa mga muscles sa ating lungs? Nagko-collapse, ano pa? Bago dumating doon. Ay, okay, para mas madali. Kunyari, di ba magaang lang itong mic na ito? Pero kung siguro isang linggo ko siyang hahawakan ng ganyan, pero magaang lang siya, ha? Okay lang ba yun? Walang mangyayaring iba? Ano mangyayari? Mangangalay, yung something na magaang bumibigat, di ba? Contractors. Oo. Yan. Kasi regardless kung gaano man kakagaang tong mic, pero hindi kasi design na sa isang linggo, hawakan ko siya ng ganun. So mahihirapan ako ngayon. Ngayon, ganyan din daw ang ating katawan. Kasi may pressure ang air eh. Ang atmosphere, may pressure siya. And because of that pressure, we must breathe. Kinakailangan nating huminga. Ngayon, yun yung natural na takbo ng pagiging tao, ng paghinga. You must breathe. Right? Ang mga baby naman, siyempre, nasa loob pa yun. Pero paglabas, tumutulak yung atmosphere sa ating lungs. So, you must breathe para walang pumipigil dun sa dapat na mangyayari. Kaya daw nahihirapan tayo yung ating muscle kapag hindi tayo humihinga kasi ang natural talaga sa atin to breathe. Hindi not to breathe. So, ine-exert ng atmosphere, ng air itself, yung natural na paggana ng ating katawan, and that is for us to breathe. Ngayon, ang prayer daw ganun din. Pag hindi ka nag-pray, mahihirapan ka. You will find it hard when you're not praying. Kasi ang natural talaga, especially sa mga Kristiyano, the natural thing for us to do bilang Christian is to pray. If you will not pray, tayo rin na may hirapan. Sabi nga natin, hininga siya, di ba? Hininga siya ng isang Kristiyano eh. Hindi lamang yung backbone siya eh. Tanggalin mo yung backbone mo. Mahirapan ka, di ba? So, ganun din ang prayer. Hindi lamang siya basta scientifically. That is the truth. When you do not pray, gamitin mo na yung term na sino, nakokonsensya ako, nakokonvict ako. Kaso, yung kasi natural na dapat ginagawa ng isang Kristiyano, when you're not praying, then you're not doing what is natural. So, it's natural for us to pray. When you do something not natural, then mahihirapan tayo. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. So, either kinukonsensya ka or kinukonvict ka ng Holy Spirit, the mere fact na hindi mo ginagawa yung natural na dapat mangyari, then automatic na yon, cause and effect, nahihirapan tayo. At alam natin yung iba't ibang mukha, no? Nung kahirapan na mararanasan natin when we never pray. And when we forgot, hindi naman sa we never pray, but we forgot to pray. Or we neglect praying na tinatawag. Is there anything else patungkol doon? Matatapos na tayo para, ano lang naman ito eh. Maiksi lang naman siya. Nalala ko lang yung kasi siya, yun nga, naging namin na bago matulog. Nag-pray kami tatlo. Nung nandun ako, ang ginagawa ko, siya yung mauuna. Yung una siya prayer. Tapos sasaluhin siya. Tapos sasaluhin siya ng mami. Yung time na yun, galing yata kami nung India. So, pagdating namin, tulog na siya. Pagising niya ng umaga. Hindi ako nakapag-pray kagabi. Ganun yung niya. Pagising niya ng umaga kasi nga, tulog na siya noon. So, naano agad niya, naisip ko ganyan niya. Kalimutan niya. Parang minsan pag nagpaalam din siya sa, dahil tuwing umaga kasi bago siya pumasok, papaalam siya sa lolo niya. Yung one time, nung kami nasa tricycle, naalala niya, dati yung pagpaalam kay lolo. Yung ano ba, inano ko lang yung sa lolo niya. So, ganun din sa... Kasi yun yung natural thing talaga eh. Araw-araw ginagawa niya. Para bang sa umaga, tumitila ako ng manok, di ba? Pag isang araw gumising ka, wala ka narinig na tilao. Naging tinola na yata ito. Nangyari ka dito. Supposedly, tayong lahat, dapat ganun na rin tayo sa prayer. Katulad ni Precious. There is something natural na dapat nangyari that never happened. So you notice,
Meron something, di ba? Meron something na nangyari o nawala o nagkulang. Ganun daw ang prayer. Okay? Number 1, ika nila, prayer lines you us up properly with God. Kasi communication yun, nakipag-usap tayo sa Kanya eh. Yung nga raw, di ba, prayer is fellowship, talking to the Lord. So, kumbaga, parang sa tao, for Kuya Kit, tao lang to, mababaw na, na example. In order for me, na makita ko at makita rin ng Kuya Kit, we have the same thought or the same sympathy sa anumang sitwasyon. We talk, right? We talk. At kung ano may sasabihin niya, malalaman ko if we are the same. Halimbawa, meron akong concern. Ngayon, si Kuya Kit, ano kayo masasabi sa bagay na ito? No, malay ko naman, hindi naman ako knowing. Kakusapin ko siya ngayon. Then kapag sumagot siya, then I will know. Uy, pareho pala kami ni Kuya Kit nang sa loobin sa bagay na ito. At sa ating lahat, di ba, maging sa mag-asawa. So, ang prayer ganun din. Kasi God answers eh. God answers, di ba? Hindi naman pwedeng hindi sasagot ang Panginoon. God always answers our prayers. So, sa prayer, kapag tayo nagpe-pray, nai-inline tayo sa ating Panginoon. Kasi sasagot siya eh. Then we will know. Kung tayo kalinyada or properly, let's say, nakasunod tayo mismo, di ba? Sa kaisipan din naman ng ating Panginoon. At pangalawa, prayer activates the power of God. Pwede naman gawin ng Panginoon anytime, right? Kunyari, may sakit si Kuya Kit. Anytime naman pwede siyang pagalingan ng Panginoon eh. But then again, inutusan niya tayo mag-pray. It's not tayo ang mayroong kapangyarihan para gumaling siya. Pero, niloob ng Panginoon, at least man lang through us, i-activate niya yung kanyang kapangyarihan. Ulitin ko, pwede naman gumaling siya bigla-biglaan na lang eh. Ay, mga kapatid, may cancer ako, huwag niyo na kapag-pray. No? Kasi anyway, kung gusto naman akong pagaling ng Panginoon, kahit walang prayer, kaya niya naman akong pagalingin, powerful naman siya. Kaso it never does work that way. Ang programa ng Panginoon, pag may sakit, ipag-pray. Then, i-release niya yung kanyang kapangyarihan. Okay? So, we must pray. Hindi enough na alam natin makapangyarihan naman ng Panginoon eh. Hayaan na natin yon. Kaso nga inutusan tayo ng Panginoon to pray. Diba? So, prayer activates the power of God. Na it doesn't mean tayo may kapangyarihan over God. Of course, alam na natin yan. Kaso nga yun ang programa ng Panginoon eh. Pray. I have the power, but I want you to pray. Then you will see the power. Parang nangyari yung nangyari sa akin nung after mag-disobey siya at nung andun na yung ating Panginoon, naglalakad sa atin, di ba, hinanap niya si Adan, tapos tinanong niya, di ba? After lang, doon lang lumabas yung first, di ba? After tinanong ng ating Panginoon, bakit kayo nagtatago? Bakit ka nag-iiyak? And sumagot sila, di ba? Then after nun, doon lang, binigay ng ating Panginoon yung kaparusahan sa disobedience. Amen. Pwede naman gawin ng Panginoon agad-agad. Wala nang usapan wala nang usapan eh. Kaso gusto ng Panginoon, may usapan kasi. Merong communication. Mas kasi, kung sabihin na natin na binigay lang ng Lord directly yung punishment na yun after mag-disobey, of course, magkakaroon ng impact. Pero iba talaga eh. Nung after sila kausapin ng Lord, then binigay yung punishment. Amen. O ano talaga, mas mararamdaman nila yung pagbigay ng punishment ng ating Panginoon. The same thing din sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Saka doon kasi natin makikita ang relationship eh, pag mayroong communication eh. How can you say meron kang relationship doon? Hindi naman kayo nag-uusap. Walang relationship doon, di ba? You know, it's a bundle, kumbaga. It's a bundle. Tapos sabi nga nila, prayer moves the hand that moves the world. Oo nga naman. Maraming nangyayari sa mundong ito through the prayer, syempre, ng mga anak ng Diyos. Simply because yun ang iniutos niya eh. And for us to see that He is an answering God. Anyway, yun naman sinabi niya si Jeremiah, di ba? Hanapin mo ako, ako'y iyong matatagpuan, di ba? Tell me those things. Tapos, I will tell you things na hindi mo naiintindihan. Mga mystery na hindi mo nauunawaan. Makikita natin ang isa sa character ng Panginoon natin, ng Diyos natin. He's a God who really likes to communicate. Gusto niya talaga yung mayroong communication. Even the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, lagi nauuna siya sa pag-uusap eh. Kita niyo yung babaeng sumasalok ng tubig.
Siya lagi nagbubukas ng ano eh. Nagbubukas lagi siya ng conversation. That is our God. Mahilig siya sa pakikipag-usap. At maraming salamat na lang ganun siya. Kuya Andrew. Kuya, Mm. yung after niya tinanong sa datan sa kaya ba't nagkaroon yung function. Because tama si Kuya Kit na kaya niya naman gawin kaagad yung parusa. Mm. Pero yun nga kasi, he wants us to understand something. Mm. Kaya napaka-importante talaga yung relationship, yung communication, and everything. Kasi there has to be something na maintindihan natin sa ginagawa niya rin. Oo nga, no. Kaya yung inautosan na tayo na pray talaga. Para maintindihan mo kung ano yung ano yan. Hmm. Parang ganito yan eh. Hindi enough kay Roxanne na may mga ginagawa ka lang. Makipag-usap ka rin sa kanya, di ba? Mahalaga yung nag-uusap kayong dalawa. Di ba? Ayun. Yun pala yung purpose. Sa mga mag-asawa, di ba? Sa mga mag-asawa, merong conversation na tinatawag. Yeah. Kasi for example, yung sa anak mo, kung nagkasala siya, tapos kinabukasan na diretso mo na lang binawasan yung allowance niya, tapos umalis siya ng school, magtataka siya. Pero magkakaroon siya na idea, baka sa dahil sa nagawa kong kasalanan. Pero kung kakausapin mo siya, sasabihin, dahil dun sa ginawa mo, since mali yun, babawasan ko ngayon yung allowance mo. Upang mas maging mahalaga para sa'yo yung perang binigay ko sa'yo. Diba? Mas magkakaroon ng bigyan ika nga, at mas magkakaroon ng lesson. Andun yung lesson eh, pag kinausap mo eh. Yun din yung ano, yung mga kapatiran nila nagsabi. Normal yung ano eh, biblical yung namamalo ka, pero yung paano na. Si Precious kasi maliit pa siya, wala pang isang taon na kapag ano, dito, paano, sa isa lang pa. Pulina ni Kuya. Pero kahit po sa ganong edad niya, kinakausap ko siya. And then hanggang dun sa lumaki na siya. Minsan kasi, pag pinalo mo, hindi mo naman ipapaliwanag kung bakit. Kung matatanim sa isip ng bata, galit lang. Pero pag pinaliwanag mo, alam mo ba, kung bakit na pinalo, kasi ganito yung ginawa mo, hindi tama yun. And lagi kong sinasabi, kahit na doon sa Pilipinas sa Precious, anak, kaya kita lagi sinasabihin ng ganyan, para din niya sa'yo. Gusto ko lumaki ng isang mabuting bata. Yung ganun, para alam niya. Hindi yung pinalo mo, umalis ka na lang. No? Yung galit ang mararamdaman ng bata. Kumbaga, nakita ng bata yung anger, but the reason, because of the reason kung bakit may anger, yun hindi naintindihan. Oo nga naman. At panghuli po, ano po ba ang necessity ng prayer? Alam ko marami tayong idea. Madadagdagan ko na lamang. What is the necessity of prayer? Number one, it is a command. Inuutos kasi ng Panginoon for us to pray. Kung hindi niya inuutos, then we have the prerogative to pray or not to pray. Kaso, ang utos niya, to pray. Luke 18:1, I want everybody everywhere to pray and not to faint. Binasa ko, ano itong not to faint? Ano kinalaman naman ng prayer? Kumbaga kung tatagulugin natin, ang gusto ko, lahat, kahit saan sila naroon, manalangin at huwag himatayin. Kasi sinabi ng Lord, I want everybody everywhere to pray and not to faint. Ano kinalaman ng himatay? Bawal himatayin. Panalangin tapos himatay. Yung pala, sleep. Kung babalikan natin original Greek, kasi sila Peter mismo, ganun kasi sila Peter eh. Diba, is time ng Panginoon lalayo to pray, pagbalik niya, tulog na naman itong mga ito. Kumbaga sinasabi ng Panginoon, yes, sleeping is my gift sa'yo bilang tao. But pray. To pray. Kasi yung mismo yung naging kahinaan ng mga apostol by that time, syempre malay naman nila, hindi lamang yung mga bago pa sila baby in faith. So sa atin ganun din. Na, pray. And do not sleep. Ika nga. Kasi nga mahirap yung habang nagpe-pray ka, minsan nga natutulog ka na eh. So, sleep. Kung oras na para matulog, but of course, we must pray. Number 2, bakit mahalagang prayer? It brings glory to God, syempre. John 14:13, whatever you will ask in my name, I'll do it, that the Father may be glorified. Nakita ninyo yung highest priority ng Panginoon. Yes, sino nag-pray? Tayo, di ba? Sino tatanggap ng pinag-pray natin? Tayo rin. Pero anong priority ng Panginoon? Bakit niya ibibigay sa atin yung hinihingi natin?
for God's glory. Tayo pangalawa, syempre. Kaya pag binigay ng Panginoon yung prayer natin, that is to glorify the Father. Pangalawa, of course, to make us happy. Blessing kasi siya eh. At yun yung pangatlo. We are to pray because prayer blesses us. Prayer makes us happy. Kaya nga sabi ng Panginoon sa chapter 5 ng di ba, ng Matthew, blessed are the poor in spirit, blessed, blessed, blessed. Pero yung original word nun sa Greek, kung ita-translate natin sa eksaktong English, happy. Happy are the meek. Happy are the poor in spirit. Ngayon, prayer ganon. Una, to glorify God. Pangalawa, to make us happy. Maging masaya ang kanyang mga anak. Diba? Maging masaya ang bawat isa sa atin. Maging joyful. Okay, gagamitin ko na yung mas higher form. No? At panghuli po, prayer is important because it works. Yes, effective po ang prayer. Yes. Binasa natin ng nakaraan yun, di ba, sa James. Of course, alam natin yung merong righteousness tayo pinag-uusapan doon. Basahin ko na lang sa Isaiah 65:24. And it shall come to pass that before the call, I will answer. Kasi alam na naman yan, laman natin mga puso bago pa natin sabihin. And Isaiah 65:24, and while they are yet speaking, I will hear. Prayer is effective, mga kapatid. It really works. Alam niyo kung bakit ito inihuli at bakit minamarapat kong sabihin sa inyo, there are lots of people nowadays, they do not believe in prayer. For them, prayer never works. Para siyang luck. Masusunod yung gusto mo o hindi, masusunod o hindi, suntok sa hangin. We do not believe that. We do not believe that. Our belief bilang Kristiyano, prayer works. It is effective, mga kapatid. So, huwag tayo manghinawa sa pananalangin, sa paglalaan ng time, sa mga bagay na talaga nagwo-work, especially prayer. Hindi tayo mag-spend ng time sa mga bagay na wala namang kapararakan, di ba? Na after mong gawin, kalugihan mo naman. Ang prayer, hindi. When you pray, hindi kalugihan. Talagang we will, nakakatanggap tayo ng blessing. It really works. It is really effective. Is there anything na gusto niyong idagdag? Question or suggestion or what? Oh, sige. Kasi diba yung study natin with it says on this split, split shift. Sabi ko, sino magpapaalam sa atin na magpaalam sa mga superior namin. Kung lang kaya. Tapos sabi niya, hindi kasi ko lang kasi hindi ko kailangan. Ikaw na lang kaya. Sabi ko, napaka-music din naman na ako kapanagan. So, parang may mga basin mo pa sa akin yung department na wala akong kapayagan na mag 8 to 4 lagi or lagi ng morning, pero lang walang panggabi na. Pero before I asked for something, for the change of schedules, at kung nag-pray sa ko, Lord, sabi ko, wala namang imposible sa iyo, pero idudulog ko ito sa iyo yung na bago ko idulog sa mga kasamahan ko. Kung ayawan ko ang magiging decision nila sa ko, yun po ang kalooban. Tapos, nagpaalam ako nung Saturday. Thursday, nagpaalam ako na kung pwede ako 8 to 4. Tapos, naka-agis ako din yung 19 minutes ng bata. Wala muna ako nakuha magsagot. Kaya Friday, nung sabi ko kayo ng wala naman na siya, kasi mahal sa akin. Pero sabi ko, kung sakali man, ko, ikaw na lang. Saturday, nung pumasok na ako ng 11, kasi sabi, edit, sabi ko, ito na ang schedule natin. Pag tingin kong ganyan, 8 to 4 na ako. Diretso lang ko doon, sabi ko, thank you for this. Siyempre, nagpasalamat din ako sa kanila ng cooperation. Okay. Editing it on. Okay, Johnny? Ay, kailangan ko nagtataas ka ng kamay. Ano pa po, bago tayo dumako na sa prayer? Engelbert. Gusto ko nagdagay yung kaya sinabi natin Edith. Kasi ako ganun din, nagpe-pray din ako Pero, alam ba yun, sa trabaho, especially sa trabaho, ang prayer ko sa Lord, kasi nung araw kasi magandang oras sa trabaho, talagang let's say 9 to 6, 9 to 6. Ngayon kasi kinakain pati yung gabi, kadalasan pati Saturday. Kaya sabi ko sa Lord, maraming salamat sa trabaho. Hindi naman tayo humihingi ng something kasi hindi tayo kontento, di ba?
Because we know if we deserve something more, why not ask? Right? Kung alam naman natin, we still deserve something more. So sabi ko, Lord, nung araw ang dami kong time for preparation sa gawain. Kasi ginagamit ko yung gabi, pag-uwi sa bahay, preparation yan. Sabado, siyempre, yun na lang para sa sarili mo, pag, personal sa preparation ulit. Sabi ko, Lord, nakikita nyo nangyayari. Kinakain ng trabaho ko, pati yung mga oras na dati, ini-spend ko with you sa gawain. So I'm praying. Lagi ko pinagpe-pray, Lord, change the timing. Hindi, pwede ko naman sabihin ng Lord, sanayin mo na lang ako na ganito. Na late na ako umuwi. Na wala akong time. Kasi for me now, it cannot be. Kasi nasasagasaan yung gawain ng Lord. So pinagpe-pray ko yun until now na Lord, change the timing. If it's your will, then change my employer. Change my employer. Kasi I believe hindi rin gusto ng Panginoon nasasagasaan yung gawain especially. I believe, no? Sa part ko, ganoon naman ako mag-pray. And many times sinagot naman ng Panginoon yun. Basta't yung gawain kasi nasasagasaan, doon ako nabibigatan, doon ako nahihirapan. So yeah, I believe there will be changes coming. There will be changes. Pero for the meantime, hanggat hindi dumadating yung change na yun na hinihingi mo, then i-practice mo muna yung gift ng Holy Spirit. Diba? Maging ano muna siya, pagkakataon to practice those bunga ng Holy Spirit. Then till time, naibigay na ng Panginoon niya talaga hinihingi natin.